So ngayon, malayo mo kayo sa akin, lalapit pa rin ako sa inyo. Ha? Okay. Alam ko maraming gutom, no? Daming gutom? Hindi kayo pinakain. Bakit hindi kayo pinakain? Walang bigas? Wala ayuda. Kawawa naman kayo. Sabi ng uwa, ang OFW mahalin. Ano? Huwag pagutuman. Pagkatapos, pagdating sa Pidos, nagutuman. Doon sa OWA, Anli doon, ma'am? Yes, sir. Kaya halatado naman sa mukha mo. Malakas ka kumain, ma'am, kahit ganyan ka lang. Ano bang height mo, ma'am? Ay, sarap doon, sir. Ang sarap doon. Sarap tumambay doon, sir. Ah, talaga? Lagi standby doon? Alam ko lahat ng standby sa uwan, lahat may problema yun. Gusto mo pag uwi, standby ka ulit doon? Okay. Ma'am, pangilang balik mo na? Pangilang balik mo na sa labas ng bansa? Ano po? 4 times. 4 times na. Timer ka na pala. Nakapag-ipon naman. Wala po. Halatado sa mukha mo, hindi ka talaga. Yung mga mukha, hindi nakapag-ipon. Tagal mo na sa labas ng bansa, hindi ka pa nakapag-ipon. May napundar naman po kahit. Very good. May napundar. May anak, ma'am. Yes po. Ilan ang anak mo? Ha? Ang tanong ko, ilan ang anak mo? Nalipasan, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan, lipasan yan hanggang pag-uwi. Ma'am, ilan ang anak mo, ma'am? Dalawa po. Dalawa, may asawa ka? Wala po. Wala na. Wala na po. Wala na? Paano ka nagkaanak? Sabi ni iba, salisi. Ganun? Ano bang trabaho niya? Ha? Grabe naman. Kayo, ma'am, may mga asawa kayo, may mga anak din. Wala din kayo may mga anak din kayo. Ikaw, ma'am, may anak ka? Wala. Ilang taon ka na, ma'am? 36 po. 36 ka na, wala kang asawa din? Meron. Oh, hindi ka nagkaanak? Sir. Grabe dito. Alam mo, yung merienda natin, ito lang muna. Meriendang tawanan, no? Kasi kanina kita ko kayo na puro gutom. Nagsasalita lang mga speaker dito na tumatango sir, di ba? Tumatango. Pero nasa isipan, anong oras mo ba kami papauwiin kasi gutom na kami, tama? Yes po. Yan ang gusto kong mga tawa marinig. Di ba parang ganyan? Grabe. Huwag kayo malangkot. Kasi gutoman kayo, dagdagan ko yung gutom. Hindi, lahat ng gutom dito ngayon, no? Paglabas mo dito, busog ka na busog, no? Ma'am, gusto mong mabusog ka? Gusto mo? Pangilang balik mo na, ma'am, sa labas ng bansa? Pangatlo. Pangatlo na? Nakapag-ipon ka rin? May anak ka? Wala rin, may asawa. Buti naman. Ako wala din. Okay! Huwag kayong maglala. Anong oras eh? 1:35. 1:25? 1:35. Ang oras sa buong Kapulon, 1:30. 25? 1:25. 35. 35. Oh, sige. 1:35 ng hapon. Yan ang gusto ko. Lahat ng mga OFWs magandang ngiti. Hindi yung nakaupo dyan, nakasimangot. Gutom na nga, nakasimangot. Okay. Di ba, kasi ito kasi straight. Alas 10 kayo pumasok. Dapat kaninang umaga kumain kayo. Then, kasi ang labas nyo dito is alas 3. Okay. Pero gusto yung magahan ko? Agahan natin. Kasi ako hindi pa rin kumain. Wala. Hindi na ako kumain. Kaya, dami-damay na. Ano ang mga mukha natin? Pari-pareho. Kasi minsan, ang mga mukha dito, parang ano eh.
Hindi ko talaga maintindihan. Buti ngayon, maraming magaganda. Sarap. Minsan kasi, sir. Sir, minsan kasi, hirap ako nang katatayo dito. Naghanap ko ng medyo maganda, presentable yung wala akong makikita. Pero ngayon, puro pugi at magaganda at gwapo, no? So, salamat kayo sa akin, ha? Okay, tuloy-tuloy na. Wala akong cameraman, eh. Kasi pag nag-hire pa ako ng cameraman, mahal ang bayad. Hindi ba? Kapag nag-hire ako, magbabayad ako. Wala na akong sahod, magbabayad ako. Di ba? Okay, welcome po. Sa akin pala. Sa akin. Kanina kayo, nauna pa kayo sa akin. Okay, sinabi ni Mr. Julan kung sinong nakasunod yung speaker na bagit. Hindi na bagit, mga daya itong mga to. Pero meron kayo natutunan sa kanila. Meron. Okay lang, pag ilang speaker na kayo, sa paragay niyo, pag ilang speaker na ako. Pangapat na. Sa pangapat, mula timang umaga. Saan kayo? Inanto. Bakit? Ha? Dito, after ko magtuka, kasi akong pinahuli. Kaya akong pinahuli. Kasi pag uwi nyo, di ba gutom kayo? Pag uwi nyo, magtataka na si Mr. nyo, Mar, kamusta ka na? Hindi ka naman sumasagot. Akala nila masaya ka na. No? Mar, ano mangyari? Bakit kanina pag alis mo, sobrang problemado ka? Ngayon, pag uwi mo, talagang sobrang saya mo. Sobrang saya mo na. Ngiti ka pa rin ng ngiti. Hindi nila alam, nalipasan niya. Nalipasan ng gutom. Pero mo, pinamedikal ka ng agency mo para fit to work, tama? Pagkatapos, may pamedikal, magpidos. Diba, pagpidos. Tapos, mamaya, certificate. Pagdating sa labas, sa masakit, si fit to work na eh. Doon nagre-react. Nag-react yung dating sakit. Full sir, pagdating ko, nagutom. Na yung gutom na yun, sobra pa pala ang dinanas niya na gutom pagdating sa labas ng masa. Kaysa dito sa pitos. Tapos sayang yung pagbayad sa medical. No? Tapos lahat. Tapos ilang araw lang, uwi na ng Pilipinas. Ano? Pero wag naman sana. Yan ang panalangin namin. Ako yung nagpapatawa lang, pero seryoso ako. No? Parang biro, pero ay totoo. Di ba? O sino yung ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years, 15 years, 12 years, 8 years, 10 years, 12 years ka ba sa labas ng bansa? Ilan, ma'am? 8 years, 12 pa ang tinatanong ko. Gaman. 6 years. Okay. So, sa mga ex-abroad, o sino mga first-timer? Taas yung mga kamay. Mas maraming first-timer. Ex-abroad, magtatanong na lang po ako. Mabilisan na lang po. Kasi ang pag-usapan ngayon natin is welfare assistance. No? Part ko is welfare assistance just in case of emergency. Hindi maiwasan, may mga problema pagdating sa labas ng bansa. No? Kaya ako nandito para sa inyo, just in case of emergency. No? Kaya, ngayon, magtatanong na ako. Magtatanong na. Example, ipanilig sa mga first-timer. No? Ayaw ko natanong kanina ni Ma'am Sa Nandralin. No? Kung natanong ko sa inyo, Mr. Julan, no? Kung itanong ko sa inyo mga bagay-bagay na to. Ang sagot nyo lang sa akin, masarap lang kung hindi, ha? Parinig nyo sa mga first timer. Ex-abroad. Isigaw nyo, ex-abroad. Ang sagot nyo, masarap lang kung hindi. Ex-abroad, masarap buhay o FW o hindi. Masarap hindi. Masarap hindi. Masarap hindi. Masarap na hindi. Ano yan? Masarap na hindi. Lamig pero sakit, ano? Masarap daw na hindi. Pag sabing lamig pero sakit, ang ibig sabihin, lahat kayo magagaling. Salita. Salitang ano yan? Salitang Thailander. Ano? Ma'am, naintindihan? Bakit ka nagtawa, ma'am? Huwag mong tigilan, ma'am. Tumawa ka lang ng tumawa. Totoo ba yan, ma'am? Ma'am, huwag mong pigilan. Okay! Hindi pa nakaalis, sinatake. Sige, tawa lang kayo, tawa. Pagbigyan ko yan ng mga kalahating oras. Sabi ni iba, ano ba to? Purong tawanan dito.
Eh, kaysa puro nag-iyak ka. Puro lungkot. Kung kaupo ka, wala natutunan. Okay. Gutom ka na daw. Concentrate ha. Concentrate ha. Ang sagot, kadalasan, malinaw na sagot. Hindi. May isa din, inubli yung dalawa sumagot. Masarap na hindi. Masarap na hindi. Ano yun? Kaya sinagot ko ano yun? Lami. Salitang ano yan? Bisaya. Hindi, Thailander. Okay. Oh, tuloy-tuloy na. Pero mas marami ang sumagot na hindi masarap. Tama? Oh, tama, ma'am. Okay yan. Eh si ma'am, doon sa likod, gumagano talaga. Kasi bakit? Maraming mga nagtagumpay, maraming hindi. No? Katulad kahapon, hindi ko pa na-i-upload eh. Katulad kahapon. Alam niyo, ni-refer lang sa akin from Bataan. Bataan ha? May tumawag sa akin nung Sabado. Sabado. Tapos, nagpatulong sa akin kasi yung anak ay ang asawa niya sinasaktan. Pag sinasaktan ka, okay na ba? Masarap ang buhay mo. Tapos yung 24 hours ka magtatrabaho. Diba? Hindi. Tapos, household yun, mga household. Pero hindi nangyari sa household, maging sa mga skilled worker. No? Oh, nurse, pagkatapos, sir, akala ko nurse ako pagdating dito. Sa bahay lang pala ako. Ang sagot sa akin, kasi okay lang naman yan kasi ang hawak mo, gamot pa rin at saka yung renderia. Tusukin mo, nagtusukin yung pero hindi siya dapat sa ospital ako, di ba? Tapos kulang sa pahinga, di ba? So hindi masarap. Yung isa naman, sir, nurse ako. Pero ang pagdating ko dito, hindi ako nurse. Ang trabaho ko, sir, housekeeping. Nagreklamo ka na, tumawag ka sa CGC. Opo. Wala silang pake kasi ang sabi, walang problema. Hospital pa rin doon ang trabaho mo. Pero hindi siya nurse. Tagalinis. No? So, actually, yan ang mga nangyari sa labas ng bansa. Kung bakit hindi masarap buhay OFWs? Dahil sa mga pagbabago na hindi mo inasahan mangyayari pagdating sa labas ng bansa. Kaya ang tanong, kayo, handa na ba sa inyong pag-alis? Kamusta naman ang natutunan nyo kay Mr. Julan, kay Ma'am Sandrolin, sa Pidas? Okay naman, 100%. Tama? Kasi mabuti. Sana may apply nyo, just in case na may mga pagbabago doon, anong mga batas doon dapat may apply nyo. Kasi iba ang batas doon, iba ang batas dito. Tama? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Kaya dapat maging handa kayo. Ako man ang pinakahuling nag-talk ngayon, sana may matutunan kayo. At sana kung 100% ang natutunan nyo kanina, ang naramdaman nyo kanina, sana after ko mag-talk, yung 100% hindi mababawasan. No? Kasi marami akong sasabihin na akala mo hindi totoo, pero totoo na naman nangyayari. Kaya, at hindi mo alam, akala mo okay ka na. No? After pagpidos, kaya lang narinig mo sa akin ngayon, hindi pa pala okay. Kaya yung iba, parang ayaw na tumuloy after ko mag-talk. No? Kaya nagtatanong ako lagi, tuloy pa ba o hindi na? Ang sagot ng iba, hindi na. Ang sagot ng iba, tuloy pa rin. Tibayan nyo lang ang kalooban nyo. Kasi bakit? Ang buhay OFW, kailangan hindi lang masipag, no? Matibay ang loob, buo ang loob dapat ay palaban, no? Yan ang buhay OFW. Kaya kung may marinig kayo sa akin, sana huwag kayong matakot, no? Kasi part to ng inyong training. Sa sundalo, may training din. Grabe, no? Grabe. Grabe ang training. May mga body contact. Pero pag tapos sila mag-training, sila ay may mga sandata. Ikaw, isang OFW, ano ang magiging sandata mo? Paglabas dito, yung kaalaman. Pag may natutunan mo ka, oras na yung pangailangan may apply ninyo, tama? Kaya laging sinasabi, hindi masarap ang buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Kaya dito pa lang, dapat ihanda nyo na inyong mga sarili. Bakit? Dito, batas ang ating pag-usapan. Na kung saan, noon hindi mo alam, ngayon malalaman mo na. Kasi wala naman ako doon, sa pinagpidusan mo noon. Ngayon. Kung nagpidus ka noon sa pinagpidusan kayo noon, na wala ako doon noon, tama.
Kaya hindi niya narinig. Dahil dito ako ngayon, maririnig niya na ngayon. Ang hindi niya nalaman doon, dito, malalaman niya na. Okay? Kaya handa mga sarili. Walang atrasan ha. Dapat tibayan ng loob ha. Batas ang ating pag-usapan. Magtatanong lang, lahat na dito ngayon nakapag-pirma na ba ng kontrata? Yes. O sige. Ngayon, tuwing may nangyari sa'yo, normal lang nagbabawas ako ng 20% lagi. Sa excitement muna, 100%. Kaya sana, hindi mabawasan yung excitement mo na 100%, no? Hanggang sa matapos ako, dapat 100% pa rin ha. Tingnan natin. Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. Thank you. Okay. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Okay, mabuti naman. Mabuti naman kasi minsan mas marami yung hindi nakapag-sign ng kontrata. Oo. Ngayon mas marami ang nakapag-sign ng kontrata. Okay. May nakapag-sign ng kontrata, mayroong hindi. Tama? Pero mayroon talagang hindi tumataas ang mga kamay. Nung magpataas ako ng kamay, tama? Mayroong hindi tumaas ng kamay, tama? O ang tanong ko sa hindi tumaas ng mga kamay, ganito, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa'yo. Ano? Okay. Sabi ng iba, bakit ka tanong ng tanong? Dahil gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, ayun sa batas, ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata, no? Then after po sign ng kontrata, magpidos. Kaya kung hindi ka nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na ng 20% ang excitement mo. Sabi niya, ano ba yan? Ganun pala yun. Ganun po yun. Sa batas. Okay mo? Kung may taga-agency dyan, nag-observe lang sa akin na yan kasi ang nasa batas. Although na dumaan naman kayo sa tamang proseso, pero dapat malaman pa rin ang bawat isa. Kasi pagdating sa susunod na mga araw, pagkakataon, pag-uwi nyo ng Pilipinas sa mag-apply kayo ulit, baka mayroong magkipag-usap o makipag-transaksyon sa labas, hindi sa loob ng agency. Magiging maingat na kayo, no? Kasi hindi naman ang mga maguhan kadalasan ay biktima ng illegal recruitment. Kadalasan mga ex-abroad. Kasi bakit? Kumikita ng ex-abroad, yan ang may mga pera. Tama? Makagawa ng paraan yan. Anytime. Kasi bakit? Ex-abroad na eh. Kaya sila ang nabibiktima ng mga illegal recruiter. Kaya dapat, bago ka magpidos, dapat nakapag-sign ng kontrata. No? Ngayon, ang tanong, bakit? Kailangan magpidos? Yun ang requirement. Then, after magpidos, sisiguraduhin na maka-flight ka na. Kasi bakit? Nasa batas ang isang OFW mula nag-apply at ang bisahan dapat 60 to 90 days prior, dapat na-deployed ka na. No? Dapat nasa labas ka ng bansa at dapat nagtatrabaho ka na ngayon at dapat kumikita ka na ngayon at dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. No? Sabi ng iba dyan, ha? Bakit kami nandito pa rin sa 10 months na, nandito pa rin ako. Problema po yun. May ibig sabihin, no? Sabi ni Ma'am, inunahan ako, hindi daw para sa iyo yung trabaho. May ibig sabihin, may problema. Kung hindi ka pa nakaalis, dapat siguraduhin nakaalis ka na. Ito sa batas, 60 to 90 days prior. Ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan. No? Okay? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko doon sa excitement mo, ang natira is 60%. 60% na lang, no? Kasi kanina 80, nagdagdag ko ng 20, ibawas doon sa excitement mo, ang natira is 60%. Okay? Hindi pa maano dyan, alikabok. Wala kinaramdaman na maalikabok. Ito kasi minsan ano ito eh. Hinihigop ng ano yan, yung projector, yung alikabok. Wala naman siguro. Okay. O dapat nakaalis ka na. So dahil 60% na natira, ang tanong, mayroon pa kayang kasunod? Mayroon pa po.
dapat kailangan makaalis ang isang OFW kasi hindi lang siya nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad na ng placement fee, tama? O, pag nagbayad ng placement fee, halimbawa ang isang OFW, kung ang salary 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary, tama? Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, kung malaki ang binayad mo, another 20% na naman ang mababawas ngayon sa excitement mo. Ang natira is 40% na lang. Kaya pagdating sa usapan na to, kadalasan, sinasabi ko na iwasan mo ng lumabas, labas-pasok, pero mayroon talagang lumalabas. Bakit? Anong ginawa sa labas? No? Nung paglabas niya, sinundan ko. Pagsunod ko, nakita ko, no? Tumatawag na pala doon sa may kanto. No? Bakit may alam pa kayo? Mapidos-pidos sa amin. Wala nang pinirmahan kontrata. Sobrang laki pang placement fee kinuha nyo sa amin. No? Ganun ang nangyayari. Sana wala lalabas ngayon. Ang iba hindi naman lalabas sa cellphone. Nangyari lang, no? Galit na galit na. Kaya dapat katumbas sa isang buwang sahod pagdating sa labas sa bansa. Okay? Ilan ang natira? 40% na, no? At dapat pag nagbayad, saan lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, Hotel o Restaurant. Wala sa nabanggit ko na lugar dapat sa loob ng agency, no? Agency dapat. Malinaw? Sabi ni isa dito, Sir, bakit ma'am? Kami sa GCash. Dapat sa loob ng agency. Malinaw? Malinaw. Malinaw pa sa salamin. Okay. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. 20% na natira sa'yo. Bakit ko binanggit ng mga bagay-bagay na yan? Kasi katulad ng 12 teachers, no, nagbayad. Saan nagbayad? Sa GCash. Nag-resign sa trabaho para na makapagtrabaho sa Korea as fruit picker. Biro mo, teacher, nag-resign sa trabaho, tapos naging fruit picker. Bakit? Girinab lamang ang opportunity. Bakit? Magkano ang sweldo ng teacher sa Pilipinas? Tama? 32,000 to 35. Resign. So ngayon nung mag-resign, siyempre, fruit picker, kung 35 times 4, o di, malaking, di ba, malaki na, no? O yun, ang problema, hindi nakaalis. Wala. Biktima ng illegal recruitment. Sinundan ng 20, mga taga Batangas, 178,000 bawat isa. No? Sa GCash din nagbayad. Guys, anong bansa? Yung mga teachers papuntang Korea. Yung mga yung 20 papuntang 170,000 bawat isa papuntang Malaysia, South Africa, Poland, Czech Republic, Japan. Ang ganda ng trabaho ko doon. Grupo sila. Magkano? 178,000 bawat isa. Ang tanong nakaalis? Hindi. Kaya dapat ingat. Okay lang sana noon kung nakarating na sa akin ang problema nung nag-umpisa pa lang, tuloy-tuloy pa ang transaksyon. Ay wala eh. Kung saan na kumpleto na lahat ng requirements, nagpidos na, saka pa nalaman na ganun. And then at large na ang suspect. Ingat po ha. Kaya dapat sa loob ng agency magbabayad, no? Hindi kung saan-saan. At dapat pag nagbayad ay may anong mayroon dapat? May kaukulang resibo. Dapat mayroong resibo. Sabi ng iba. Ha? Resibo. Bakit kami wala? Problema hindi. Problema no? Problema kaayo. Dapat may resibo. Hirap matulog, no?
Pag ganitong speaker, mahirap talaga matulog. Gustuhin mong matulog, hindi ka makakatulog. Bakit? Di ba? Ang bilis ng mata ko, no? Subukan mong umidlip. Normal lang yan. Tinutulungan pa ako ng kamera maghanap po ng antogin. Pero hindi kayo magtataka bakit ang kamera ko panay ikot. Kasi ganito yan. Mr. Sam, bakit alam mo lahat ng batas na yun? Naayon sa batas yun eh. Hindi nabanggit ko. Kaya kung nangyari sa'yo, meaning to say you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842. That is a non-bailable offense, guys. Kaya dapat maging maingat, ha? Ingat. Hindi po madali. Kung nangyari sa'yo, hindi po madali o simpleng problema ang kinakaharap mo ngayon. Kaya dapat doble ingat. Kaya kung bakit magtataka kayo, yung kamera ko panay ikot habang nakatayo ako dito. Kasi hindi lang nag-aanap ng antok yan. No? Minsan, pag natapatan ka ng kamera ko, may ibig sabihin, pag biglang nag-blink ang kamera ko, ikaw na ang hinahanap ko. Sabi ni Iba, ikaw na. Positive ang suspect sa loob mo. Kaya paglabas mo dito, hindi certificate dala mo. Pusas ka na. Hirap to, no? Itong part ko, nakakatakot. Dahil nangyari sa'yo. Ang tanong, itanong ko lang, tuloy pa ba kayo? Hindi na. Mahina, lakasan nyo nga. Tuloy hindi. Kapa, tuloy hindi. Kapa. Tuloy talaga. Ang titibay ng loob nito. Yan ang buhay OFW. Matitibay ang loob, no? Loob lang. Ikaw, matibay ba ang loob mo, ma'am? Ha? Okay. Grabe ito. Kung hindi matibay ang loob yan, wala na yan. Nakailan na yan. Okay. Mr. Sam, bakit alam mo yung mga pinagsasabi mo? Bakit alam mo? Yan kasi ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. No? Mula noon hanggang ngayon. Ang pagtulong sa mga OFWs. At hindi lang OFW. Siyempre pati agency. Kasi pag hindi mo tulungan ng agency, kawawa naman sila. Wala nang magiging OFW pagdating sa labas sa bansa. Tama? Kasi maraming gumagamit ang pangalan ng agency. Ang pakailan nila, kumuha ng pera sa mga OFWs na sabi household, sabi DH, walang binabayaran eh. No? Binibiktima sa labas. Diba? Hindi sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, i-inform yung inyong agency para hindi naman madamay, ha? Kawawa naman ang agency. Grabe ang alaga natin sa agency, alaga namin sa inyo pagkatapos nagagawa mo ng isa na gusto maging instant millionaire. Hindi lang kayo, pati agency damay. No? Ngayon, kaya dapat magiging maingat. No? Alam ko yan kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Okay? Kaya sana walang naging biktima dyan. Kung mayroon mang hindi nakapag-sign ng kontrata, ganito, linawin ko lang. May ibig sabihin lang, mahal ka ng agency mo. Mahal ka lang pala ng agency mo. Kaya pinapidos, wala pong pinirmahan na kontrata kasi ayaw nilang mahirapan kayo. Pabalik-balik, no? Paluap ng paluap. So, mabaon ka lang sa utang sa pamasahe. Kaya ginawa sa'yo, advance pidos. Tama? Sabi ng mga hindi nakapag-sign ng kontrata. Ay, salamat. Nakahinga na rin kami, no? Ingat, ha? Ngayon, may natutunan sa mga sinasabi ko. Yung mga narinig ko, nag-inject pa sa mind nyo. Kasi dapat paglabas nyo dito, ingat na kayo. No? Mag-iingat kayo. Hanggang pagdating sa airport, mag-iingat din po kayo, ha? Kaya pag nagpahatid kayo sa airport, ingat kayo. No? Sabihin mo sa mahal mo sa buhay, mahal, pag tumayo ka, habang naghatid ka sa amin sa airport, tumayo ka dito sa aking mama. O kung walang poste. Kasi, pag may kutsi na parada dyan, Terminal 1 na.
pag tinamaan, hindi ikaw. No? Yung poste, no? Grabe nangyari sa kanya. OFW, ingat po kayo ha. Ingat. Nagdadasal ba kayo bago magpitos? Yes. Oo, akong nag-open kanina, magdasal ako eh. Para sa inyo. Kaya lang ako ng pinakalas, no? So, ang panalangin namin yung safety niyo pagdating sa labas sa bansa. Kaya yung mga bagay-bagay niyan, pinakita ko sa inyo para maging handa kayo. No? Pagdating sa labas sa bansa, may problema man, dapat makinig ha. Marami naka-experience dyan sa labas sa bansa nagka-problema. Anong dapat mong gawin? Kung dati ginawa mo, walang nangyayari. Lahat ng aksyon na ginawa mo, nagka-problema ka, walang nangyayari. Itong tips namin sa inyo. Pag may problema, unang i-inform agency agad ha. Agency, hindi kahit sino. Kasi ngayon maraming tumutulong puno. Pero pag lapitan mo, nag-viral na lang ang problema mo, ikaw nandoon pa rin sa labas ng bansa. No? Pag uwi mo ng Pilipinas, nagsara na lang ang agency sa problema mo. Kasi ang humahawak kung sino-sino na, may mga abogado pa. Ang problema, ikaw nung nagreklamo, ikaw pa natalo. Tama? Ang dami gano'n. So, i-inform niyo yung agency. Pag medyo nahirapan kayo, may number kami na ibibigay sa inyo. Yung number na yon, doon kayo pwede tumawag at yung taong kakausap sa inyo, siya po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency. Makipag-usap ng maayos para mapabilis ang paglutas ng problema. Ayos ba? Yan. Nanonood ba kayo ng YouTube? Nanonood kayo? May mga data ang cellphone niya. I-try nyo nga, i-search ang Kaagapay ECTV. I-search nyo nga po. Try nyo lang. Kaagapay, tapos space, ECTV. Kaagapay, space, lumabas yun. Yan, may nakasombrero kulay itim dyan. Nakasalamin kulay itim. Sa YouTube ba? Pag nakita nyo, no? May nakita kayo dyan, try nyo. Wala kayong ibang gagawin kundi, i-subscribe nyo. Alam nyo bakit? Ang purpose niyan, para laging updated kayo sa lahat ng mga kaganapan sa labas-labas sa bansa. At oras na may problema, pagdating sa labas sa bansa, nagka-problema ka, huwag naman sana. I-search nyo na agad kung anong date ngayon kayo nagpidos. No? Mayo 28. I-search nyo. May 28. SCTV. Pag nakita nyo, May 28. Pindutin nyo na agad. Pag pindot nyo, ang unang lalabas dyan, makita nyo ang mukha nyo. Yun pala yun. Sabi na, yan, yun pala yun. So, yung makakausap sa number na tatawagan nyo, walang iba kundi ako rin po. No? At least, no? At least, nakita niyo yung personal. Tama, ma'am? Tama? Gusto mo laging makausap? Oo naman. Tawagan mo. Okay! Ayos ba? Dapat maganda person Ha? Dami na following niya. Dami. Siyempre ako pa. Gusto mo maging follower. Mga, no? So, supporter pa. Nandiyan, ma'am. Makita niyo yan. O yung kasong rape. Tingnan niyo yan. Meron dyan. Meron dyan, kasong rape. Inaksyon mo. yung laki ng crocodile. Yung manyapis na ano. Yung kahapon, na-inaksyon ko lalabas dyan mamaya. Kayo, bukas kayo lalabas, no? Okay mo madali, lalabas dyan bukas. Nasa social media na kayo bukas. Yan. Hintayin namin, sir, Oo, nandyan yan. Di ba? At least nakita nyo, yung tawa ng tawa ka dyan kanina, makikita mo na. Kaya kung sinong pinakamakulit dito, malakas umalakak, siya ang bida ngayon. Kaya kung gusto mong humabol, punta ka dito, humalakak ka dito. Para ikaw ang unahin ko. O, di ba? Ganun na kasimple, ma'am. Gusto mo? Okay. Number, amin yan. Si Sir Jolan may number din. Si Sir Jolan, talk dito kayo na. Pareho kami may ibibigay sa inyo. Kaya pag may problema, huwag mag-atubili. Bakit? Libre po ang aming servisyo, ha? Kami pong kakatok sa pintuan ng inyong agency, magpag-uusap po ng maayos. Ayos ba?
Parang hindi na lalawak pa ang problema. Hindi na kayo makarating kung saan-saan pa. Humingi ka ng tulong pagkatapos, pag sa abogado ka nakasumbong, hingihan ka pa ng pila. Wala ka lang ng sahod, hingihan ka pa ng pila. No, para mas, dito sa amin, Libre Assembly, siya, ma'am, gusto mo, libre. Serious naman po. Okay! Sir Julan. Napagkamot sa oras Sir Julan eh. Okay! Ngayon ganito. Mr. Sam, gaano ba katotong sinasabi niyo? Kayo imo action. Naalala niyo ba si Sara Balabagan, no? Natulong at tinatulong kamatayan. Yung boss ko, naging kasama ko noon. Yung boss ko, si Sara Balabagan natulong at tinatulong ng kamatayan. Self-defense ang kanyang ginawa. Nung inatid po siya na Repin Orgas sa lumaban, ipinagtanggol ang kanyang sarili. Hanggang o kaya, ang kapalit, ikinulong siya at hinagilan na namatay. Suko! Kawin mo siya, nakita ko suko eh. Okay! Nailigtas si Sara Balabagan. Sumunod, si Engineer Jan Aquino, taga Pangasinan. Engineer po, magandang posisyon, magandang profesyon, magandang sahod. Pero bakit siya nakulong at tinatulan ng kamatayan? Kasi ang problema, walang pinipili. No? Mapa-household, skilled worker, gwapo o pangit, hindi namimili ang problema. Tama? Okay? Ganda ninyong mga sabihin. Walang pinipili kahit anong mukha. No? Kaya dapat, mangyari, nakulong! At tinatulan ng kamatayan si Engineer Jan Aquino. Pero nailigtas din ang buhay sa bingit na kamatayan. Yung boss ko dating ambassador ng United Arab Emirates, ako hindi. Nung umik siya, nagiging NLRC chairman sa Balawi, Quezon City sa kapanahonan ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. No? Nagiging NLRC chairman, ako hindi. Year 2013, nagiging congressman siya, ako hindi. Nung naging congressman siya, nanalo siya sa eleksyon, ako yung humulay sa kanya, yung boss ko ay namatay. Ako, hindi. Ay, tuloy-tuloy. Kaya tuloy-tuloy ang serbisyo. No? Ang dami kong pag-ikwento sa inyo sa Pilipinas na problema. Diyan nyo na lang silipin sa aking YouTube channel. Makikita ninyo ha. Ang iba dyan, akala mo pusit lang. Kasi sabi yung nakiusap sa akin, boss, congressman, tanggalin mo lang ang video mo, boss. Palabasin naman sa ospital yung pasyente namin. 200,000 lang naman. Paano kasi pinatagal-tagalan? Aksidente, sumabog ang bayag doon sa Kalbayog Samar. Makikita niyo dyan! Okay lang. Pero ang nasa loob nun, ang buong kwento. At hindi na yan ma-open kasi bakit? Sinabi niya, natanggalin ko, sabi ko, palabasin mo muna, pasyente nyo, ng mga taga-Bicol. Taga-Bicol po sila. Aksidente sa Kalbayog Samar. Nakiusap ang congressman, sabi ko sige, tanggalin mo yan kung nalaman ko na na-pull out na sa ospital ang pasyente niya. Kasi nung una, hindi pinabayaan, wala daw sila pake. Nung nalaman ko na i-pull out na, ang ginawa ko, hindi na mapapanood yung vlog ko. Kasi kinanatan ko na eh. No? Hindi na mapanood. So, hindi ko talaga totally na binura or tinanggal o dinelete. Ang ginawa ko, private ko lang. Bakit? Sayang ang Diyos. Ano? Di ba? Sayang ang Diyos.